Ama namin Diyos, maraming salamat. Masapit namin muli ang araw at oras ng aming pagsamba. Salamat, Ama, inaaliw mo kami sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Sinasalubong mo kami sa aming mga pag-aawitan. Pinadarama mo sa amin ang iyong pagmamahal. Palibasa'y nababatid mo pinagdaraanan namin sa aming paglalakbay sa daigdig, sa aming paninindigan sa pagsunod sa iyo. Maraming mabibigat na pagsubok, alalahanin sa buhay. Salamat ng marami, Ama. Lagi ka naming nasusumpungan sa ganito naming mga pagsamba. Nahihiya kami sa iyo. Marami kaming pagkukulang at pagkakamali. Maawa ka muli, Ama. Patawarin mo na ang iyong mga anak. Ganap mong linisin ang aming mga puso. Tulungan mo po. Maisagawa namin ang isang katampatang pagsamba para po sa iyong kalwalhatian. Salamat, Ama. Nananatili sa puso namin ang pananampalataya, ang pagkakilala at pagpapahalaga sa paglilingkod sa iyo. Sa aming abang kalagay, maraming mga bagay ang maaaring pumipigil sa amin, ang maaaring maging dahilan para kami tumigil sa aming mga paglilingkod sa iyo. Salamat po, hindi mo kami binibiniwan at lalo mo kaming pinatatataan sa pamamagitan ng mga karanasan na pinadadaan mo sa amin. Kaya sa ganito naming mga pagsamba, hayaan mo po na maisagawa namin ang pagsamba na kalulwalhati sa iyong pangalan. Panginoong Jesus, ipamagitan mo po kami sa Ama. Maawa ka, Panginoon. Tanggapin mo kaming lahat. Nasamba ka namin. Pinupuri ka ng aming mga puso. Kahabagan mo, Panginoon, sa pagsambang ito. Pamalagi ka sa piling namin hanggang sa matapos po ang pagtitipon. Lubusin mo ang aming kagalakan upang ang pagkatapos ng aming pagsamba, muli kaming maging matatag, punong na puno ng pag-asa sa pagharap namin sa panibagong mga hamon ng buhay. Makapanatili po kami sa mga paglilingkod. Ama, nakagaya kaming tumanggap ng iyong mga salita. Maawa ka po, tulungan maging sabi kami sa pagkikinig ng iyong mga tulungan mo po sana kami higit sa lahat. Patuloy namin itong maibuhay upang sa ganun lalo kaming maging karapat-dapat sa paghahanda, sa pagsalubo sa iyong bugtong na anak na aming sinasampalataya. Totoong napakalapit. Sumasampalataya po kami, Ama. Narinig mo po aming mga panalangin. Mamalagi kaming matibay na nakaugnay sa diwa't layunin ng pagsusubo sa mga huling araw. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Mga mahal na kapatid, ang tao po ay nangangailangan ng maraming bagay sa buhay niya. Ang pagkain, pananamit, tahanan ay karaniwang tinuturing niyang pangunahing pangangailangan o yung tinatawag na primary necessities. Kalimitan po kapag nasa kanya na ang mga bagay na ito, iramdam niya ay matatag na siya at nasisiyahan. Kapalit sa panig po ng mga tunay na Kristiyano ay mayroong higit na mahalaga kaysa mga bagay na ito. Hindi po natin sinasabing ang pagkain, pananamit,
damit at tahanan ay hindi mahalaga. Gayunman, ang Iglesia ni Cristo po ang pangunahing kailangan ng tao. Bakit natin ito sinasampalatayan? Ano po ang katunayan ang Iglesia ni Cristo ang pangunahing kailangan ng tao? Ano ang itinuro ni Cristo upang ipakita na ang Iglesia ni Cristo ay tunay na kailangan ng tao? Sa Mateo 6:25 ay magiting na tinuligsa ng Panginoong Jesucristo ang mga taong laging nag-aalala tungkol sa pagkain, pananamit at iba pang pangangailangan. Ano po ang pagsansalang ipinahayag sa mga laging namumroblema sa mga pangangailangan sa buhay? Ang sabi po niya, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay. Kung ano baga ang inyong kakanin o kung ano ang inyong iinom, kahit lang sa inyong katawan, kung ano ang inyong darating. Ano po ang mahigpit na bilin niya na dapat gawin ng tao upang maalis ang pagkabalisa sa mga pangangailangan sa buhay? Ang sabi po niya, dapat tatapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito, yung pangangailangan sa buhay ng tao, ay pawang idaragdag sa inyo. Kapag sinabing muna, ibig sabihin ay una. Katumbas ng prioridad, priority. Sa makatwid, ito po ang pangunahing kailangan ng tao. Ang alin? Hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Paano po natin masusumbungan ang kahariang ipinahahanap ng Panginoong Jesucristo? Alin ang kaharian na dapat hanapin muna ng tao? Ayon sa Panginoong Jesucristo, ayon sa Colosas 1:12 hanggang 14, ang kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. Alin po yun? Ayon sa Biblia, na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Alin po ba ang kaharian ng anak na kinaroroonan ng katubusan? Alin po ang tinubos o binili ng dugo ni Kristo? Sa Gawa 20:28, sa translation, ang Iglesia ni Kristo. Kung gayon, sa mga laging nababalisa sa mga pangangailangan nila sa buhay, ang dapat po nilang gawin ay hanapin muna ang Iglesia ni Kristo at magsikap na umanib. Ito po ang pangunahing kailangan ng tao. Paano ang pagkain, pananamit, tahanan, at iba pang pangangailangan sa buhay? Sabi ng Panginoong Hesukristo, ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Sa makatwid, kapag ang tao po ay naging kaanib sa Iglesia ni Kristo, ay hindi niya problema ang pangangailangan sa buhay. Sapagkat ipinangako ito ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo na ipagkakaloob sa kanila. Subalit sapat po ba na maging kaanib lang sa Iglesia ni Kristo upang ito ay matupad sa buhay nila? Hindi. Sapagkat sinabi rin ng Panginoong Hesukristo, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. May kasunod eh. Hindi naman natapos doon. Sinabi ni Kristo, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. Period. Hindi naman eh. May kasunod. At ang kanyang katwiran. Alin ang katwiran? Na kasamang ipinahanap muna ni Kristo. Ayon sa Roma 1:16 hanggang 17, ang Ebanghelyo o ang mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Gaano po ito kahalaga? Hindi lamang sa buhay na ito, kundi sa darating. Ang sabi ng Biblia, siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Kaya, kasama po sa pangunahing kailangan ng tao sa buhay niya ang mga kautusan ng Diyos. Paano naman ipinakita ng Biblia
na kailangan ng tao ang mga kautusan ng Diyos upang mabuhay. Ano ang kondisyong ibinigay ng Diyos sa atin upang tayo ay mabuhay? Ang Diyos mismo ang nagsabi na kung nais ng tao na mabuhay, dapat siyang magsikap na ibigin siya at sundin ang kanyang mga kautusan. Ano katibayan? Sa Deuteronomio 30:19 hanggang 20, ang sabi ng Biblia, piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay. Ikaw at ang iyong binhi. Paano po ang pagpili sa buhay? Ang sabi pa, na iyong ibigin ng Panginoon mong Diyos, na sundin ang kanyang tinig at lumakip sa kanya. Napansin niyo, paano ang pagpili sa buhay? Sundin ang kanyang tinig at lumakip sa kanya, sa Diyos. Ano pangako? Ang sabi ng Biblia, upang ikaw ay mabuhay. Ikaw at ang iyong binhi. Sa panig nating mga magulang, hindi lamang tayo, kasama ang ating mga anak, kasama sa pangako. Tiyak na tayong mabubuhay kapag inibig natin ang Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga kautusan. Sana napansin ninyo, mga kapatid, na ang pangako ay hindi lamang matutupad sa atin, kundi hanggang sa ating mga anak at mga apo. Hindi lamang pagpapalain ang buhay sa mundo, kundi higit sa lahat ay matatamo ang buhay na wala ng kamatayan sa araw ng pagbibigay kagantihan. Pagkatwid, hindi po mabubuhay ang tao na hiwalay sa pagsunod sa mga kautusan ng Diyos. Kaya pagkatapos na umanib sa Iglesia ni Cristo, obligado din ang tao na sundin o tuparin ang mga kautusan ng Diyos na itinuturo sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kaya sa loob ng Iglesia ni Cristo, ang sinumang kaanib na hindi sumusunod, manapay lumalabag, pagkatapos ng pagsaway at hindi nagbago, ay itinitiwala. Sa kabilang dako, ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na masunurin sa ito ay matutupad po sa buhay nila ang pangako na ang lahat ng kanilang pangangailangan sa buhay ay ipagkakaloob ng Diyos sa pamamagitan ni Cristo. Kaya sa mga tunay na Iglesia ni Cristo, hindi sila nababalisa sa mga bagay sa mundong ito. Hindi naman ibig sabihin wala na silang gagawin. Magtatamad na lang, bawal ang tamad sa loob ng Iglesia. Kailangang magsikap, kailangang magtrabaho. Pero kahit kasi nagtatrabaho, pag dumarating ang mga suliranin sa buhay ng tao, ang tao, karaniwan, nababali siya kaagad di ba? Ang isang tunay na Iglesia ni Cristo, hindi. Sisikap siya, nagpapagal siya sa buhay na ito. Datnan man siya ng mga suliranin, mga pagsubok, hindi rin siya nababali siya. Bakit? Sinasampalatayanan kasi niya. Matutupad sa kanya ang pangako ng Diyos. Sa pag-anib niya sa loob ng Iglesia ni Cristo, idaragdag ng Diyos lahat ng bagay na kailangan. Higit po sa lahat, pagdating ng araw ng paghuhukom, mapalad na tatanggapin nila ang buhay na walang. Ano po ang mangyayari sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo? Na sa halip na sumunod ay itinakwil ang mga kautusan ng Diyos at nabuhay sa kasamaan. Ano po ang gagawin ng Diyos sa mga lingkod niya itinakwil siya? Sa Jeremias 15:6, ang sabi mismo ng Diyos, iyong itinakwil ako, sabi ng Panginoon, ikaw ay umurong, kaya't iniunat ko ang aking kamay laban sa iyo at pinatay kita. Ang pagtatakwil sa mga salita ng Diyos ay pagtatakwil sa Diyos. Katumbas din ito ng at pagtalikod sa Diyos. Kaya galit na galit ang Diyos sa sinumang lingkod niya na tiwali o korap. Raya, sinungaling at saksing sinungaling. Manunuhol at tumatanggap ng suhol. Mahilig manira ng kapwa. Mapang-api at mapanglupi. Tapastangan sa magulang. Mapangwasak ng tahanan o ng pamilya.
unang pagsasama ng mag-asawa at iba pang mga kasama. Mga kapatid, huwag po nawa tayong mahawa ng ganitong mga tao. Kahit pa nagpapakilalang Iglesia ni Cristo daw, subalit nabubuhay sa kasamaan at katiwalian. Marami na po tayong pinagdaanan mula noong manindigan tayo sa kanila at pinili nating sundin ang kalooban ng Diyos at hindi ng tao. Huwag po tayong bibitiw at huwag tayong susuko. Anumang hirap at bigat ng pagsubok ang ating masagutan. Sukdulang manganib ang ating buhay. Ano po ang dapat nating tanawin sa pakikipagbaka ng mabibigat na pagsubok, lalo na ng mahigpit na pag-uusig? Haran po natin ang mga unang Kristiyano. Tulad natin ngayon ay nagdanas ng mabagsik na pag-uusig. Paano sila nanindigan? Sabi ni Apostol Pablo sa 2 Korinto na 4, kabi-kabilaan ang pagpapahirap sa amin. Ngunit hindi kami nalulubig. Minsan nababagabag, ngunit hindi kami nawawala ng pag-asa. Inuusig kami, ngunit hindi pinababayaan. Napapatumba kami, ngunit hindi lubusang nailulubog. Ano po ang mailalarawan natin sa ating isip ng pinagdaanan ng mga unang Kristiyano? Yung hirap, yung sakit ng kalooban at hapis na kanilang naranasan dahil sa tindi ng pag-uusig sa kanila noon. Maaring ito rin ang naranasan natin ngayon at patuloy na nararanasan. Gayunman, nanindigan po silang matatag sa katuran at katotohanan. Sa ano sila nakatanaw? Ano ang kanilang matibay na pag-asa? Kaya sila'y nagtiis ng mga pag-uusig at kapigatan. Sabi ni Apostol Pablo sa talatang 8, habang kami nabubuhay, lagi kaming nabibingit sa kamatayan, alang-alang kay Jesus, upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Sa mga tuwid, nakatanaw sila sa buhay na malwalhati na tulad ng kay Kristo. Nakahanda silang ibigay ang kanilang buhay sapagkat meron silang inaasahang isa pang buhay. Ang buhay na walang hanggan na ipagkakaloob ng Diyos pagkatapos na magtutupad sa mga pagsubok. Ito rin po sana mga kapatid ang maging pag-asa at pananalig natin. Maawa sana ang Diyos na sa ating pagsamba ngayon ay mahayag na muli ang kanyang pag-ibig at habag. Muli niyang ibuhos sa atin ang biyayang espiritual na kailangan po natin upang matagumpay natin maharap ang lahat ng mga pagsubok na dapat pa nating harapin. Ang matinding pag-uusig at iba't ibang mga alalahanin sa buhay ay lagi nating malampasan at mapagtagumpayan. Masaya nating marating ang hangganan ng paglalakbay. Pagdating ng Panginoong Hesukristo, sama-sama tayong sasalubong. Kung tayo'y datnan man na nasa libing, kasama tayo sa mga unang bubuhayin magmuli. Sasalubong tayong lahat para manahanan sa bayang banal magpakailan-kailan. Palaing tayo ng Diyos sa ating mga pagdulog. Tumayo kayo mga kapatid at tayo mananalangin. Ama namin Diyos, salamat po ng marami sa iyo. Muli mong sinariwa sa amin kung gaano kami kapala bilang mga kaanib sa Iglesia. Salamat, Ama, ang marami man sa amin ay hama. Aba, ang kalagayan sa buhay na ito, nagdaranas pa ng matinding mga pag-uusig at mga pagsubok. Ngunit, Ama, sumasampalataya kami sa harap mo. Mapalad kami, mayaman kami, sapagkat nakalaan sa amin ang kalwalhatian pagdating ng takdang panahon. Narito kami sa loob ng iyong iglesia. Sumasampalatayang lubos sa pamamagitan ng patuloy na pagsunod sa iyong mga aral
matutupad sa aming buhay. Hindi kami mamomroblema ng aming pangangailangan. Ang totoo, ito ang aming nararanasan, Ama. Mabigat man ang pinagdaraanan namin, pero hindi kami nagkulang ng anumang mabuting bagay, lalo na ng pagkain aming kailangan, sapagkat ikaw, Ama, ang nagkakaloob nito sa amin. Ikaw ang gumagawa ng paraan para ipaabot sa amin ang lahat ng aming kakailangan para kami mabuhay ng maayos at marangal na nakapagpapatuloy sa paglilingkod sa iyo. Totoong-totoo ang sinasabi ng Biblia. Kami mga Iglesia ni Cristo na sumusunod sa iyong mga aral, hindi kami mababalisa sapagkat idaragdag mo ito sa amin. O aming Ama, huwag mo kaming bibitiwan. Malapit na ang araw ng kawasan. Lalong bumibigat ang pagdadala ng buhay. Lalong lumulubha ang mga suliranin. Kung minsan ay nagdaraan kami sa kahirapan, nagdaraan kami sa mga kanumpayan, sa ganung mga pagkakataon, kung minsan dinadalaw kami ng panghihirap. Salamat ng marami, may ganito kaming mga pagsamba. Na dito kami inaaliw mo, pinalalakas mo kami sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan at ng iyong mga salita. Maawa ka pa sa iyong mga anak. Huwag mo kaming bibitiwan. Lagi mo kaming hawakang maigpit. Ano man ang mangyari pa sa unahan ng aming mga buhay, manatili ang bawat sambahayan nagkakaisa sa paglilingkod sa iyo at sa pagsunod sa iyong mga aral. Panginoong Yesus, ipamagitan mo kami sa Ama. Patuloy mo kaming alalayan. Patuloy mong pangunahan ang aming mga puso. Huwag kaming magkamali sa mga pangangamba, maging sa aming mga pagpapasya. Lagi naming may pagpauna ang kahalagahan ng aming mga paglilingkod sa iyo, ng aming kahalalan. Lagi namin mapagtalagahan, lalo-lalo ang ganito naming mga pagsamba. Ama namin Diyos, paggalingin mo ang mga may sakit. Kung mayroong nasa pagkabutan, maawa ka po. Ibangon mo sa banig ng karamdaman ang mga nalulungkot, aliwin mo po. Lunasan mo ang aming mga suliran. Amang banal, lubos ang aming pananalig. Narinig mong aming mga panalangin. Pinasbasan mong muli ang iyong mga anak. Higit sa amin ang naiwang pamilya ng kapatid na Iranyo Manal. Ang mga anak kong nagtitiis sa pinagbuwan at ang lahat ng mga nagsipangalan bunga ng matinding pag-uusig. Patuloy mo silang ingatan, patuloy mo silang pagpalain. Manatili ang iyong mga biyaya sa kanilang buhay. Higit sa lahat, manatiling matatag sa paglilingkod. Magalang po namin hinihiling ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus.